So before tayo maggawa ng automation para sa ating reminders, notification at follow-up, kailangan natin gumawa ng template kasi ito yung gagamitin natin doon sa ating automation. So ang gagawin lang natin dito ay i-click natin tong new, and then merong pagpipilian dito. It's up to you kung gamit ka ng template, existing template, mag-create ka ng blank. Para sa akin, madali kung gamit ako ng existing na or email marketing templates. So i-click lang natin to at may pag-pop up dito at pwede na tayong pumili ng ating template na i-customize. Mili lang tayo dito, no? Gusto ko yung simple lang naman, yung walang maraming anik-anik. Siguro ito na lang. So click lang natin yan, tapos adding template. Antayin lang natin na add yung template natin. Okay, so mayroon na tayong template. So ang gagawin lang natin is i-customize natin ang ating template. Yung sa akin is red. So i-match natin dito sa ating website. Okay, so red yung ating website. Kunin lang natin yung ating kulay. Color picker. And pick color. Then copy natin yan. At dito, lagay natin yung kulay. Right? Background settings. Ba't naging green? Okay. Okay. Here we go. Okay. Lagay natin yung kulay dito. So, hindi ko kailangan yung lahat ng mga ito. Itong part na ito, hindi ko kailangan to. So, delete ko na lang to. Delete. Kailangan ko lang ng isang button. So, okay. So, itong banda, delete natin to. Siguro i-delete natin to. Alright. And, palitan natin yan. Okay. So, tingnan natin kung may logo tayo dito na. So, upload lang natin yung ating logo. Okay. Okay, meron na tayong logo here. Tapos yung height, adjust natin to 90 or 80. Weight pala. So, automatic na yan. Nag-adjust. Okay, ganyan lang. Then, itong kulay na to, i-change natin yan. Change natin yan to okay, para mag-match yung ating kulay. Ito, select lang natin kung ano yung available sa atin. Wala tayong Instagram, wala tayong X, wala tayong Pinterest. Siguro LinkedIn at saka ano lang ilagay natin dito, no? Okay, meron tayong Facebook. Kunin lang natin yung ating mga links. Okay. So, edit lang natin to. Lagay natin yung URL ng Facebook. No. Okay, Facebook. Meron tayo Facebook. Okay, good. Tapos, copy natin yung LinkedIn. Leave it as is. Email address. Wanna change subscription list. So I think okay na tayo dito. Itong kulay na to ay palitan natin to ng yan, appointment scheduled. Change lang natin yung kulay to add a color here. Kunin na natin, save. There we go. Add natin yan. Then okay na ating branding. Dito natin ilagay yung ating first. Sana ba yung ating copy? Okay. Appointment schedule. Tapos lagay natin to. Right. Font na gusto nyo. Okay. Sa akin okay na to na font. And then here, there should be a reschedule button. Right there. So, okay natin yan. Reschedule link. Almost complete na. So ito, mag-auto-populate na yung mga field dito. Next,
huwag kalimutang i-save confirm. Wait. May nagpapap custom field is incorrect. Asan ba yung incorrect dyan? Sandali lang, i-copy paste ko lang to. Okay. Yan. Tapos, kalimutang i-save. And then, dito sa settings, lagyan natin ng from name. Okay. Lagyan natin dito, location name. So, and then dito, yung subject. Yan. Yung appointment. So, depende na yan sa inyo kung ano ilagay mo dyan. Meron na tayong appointment confirmation. Make sure yung pangalan is ma-edit natin para hindi tayo malito. Okay? So, gagawin natin. Meron na tayong template. Go back tayo. Okay? So, madali na lang yung kasunod kasi pwede na nating i-duplicate ito. Clone lang natin, tapos after ma-clone natin, edit lang natin, gawin natin tong email to, and then ano yung kasunod? Email to 1 day before booking. Okay? Hindi pala tama yung pangalan 1 day before appointments. Reminder. Okay? Tapos clone lang natin yan. Gawin lang natin is copy lang tayo. Okay? Dito, copy lang natin to. Right there. And then, copy. Dito na lang i-change natin, diba? Ay, okay na pala yung rescheduling link. Hindi pala natin na-edit yung una, Dapat yung pangalan nito. Reschedule. Schedule here. So, para may option sa lamang reschedule kapag kinakailangan. Okay? Huwag kalimutan na ang settings natin. Settings. Dito, edit natin to. This is your appointment reminder. So, kayo na bahala kung ano ilagay mong subject. So, sa ngayon, yan lang ilagay ko. Save at meron na tayong pangalawa. So, okay na yung pangalawa. Email 3 na tayo. This is just a reminder. This is a reminder, blah, blah, blah. Can make it. Tapos, meron tayong reschedule here. So, ito yung link or custom field para sa pag-reschedule. So, we look forward to seeing you, and then ganyan lang yung gagawin natin, Ayan, tapos dito ito na yung join URL, appointment location. Yan na yung ilagay natin dyan. Hindi na yung reschedule. Okay? Join meeting kasi 15 minutes na So, pagka-open nila ng reminder na to, so most probably mag-join na sila kung hindi sila mag-schedule. At least, we still have the option to reschedule if hindi nila hindi sila available. Parang mayroong pala itong button na ito. Bakit? White lang to. White lang yan. Okay, preview. Alright, so complete na natin yung ating branding. New appointment book. Hindi pala na-change natin to. Ayusin lang natin yun. New appointment book. Ito yung pagto-troubleshoot pag mga ganyan, di ba? May notice yan. Try mong i-cut and paste. Okay, alam ko na yung mali. Look at this. So, nakikita mo merong nag-auto-populate na URL. So, mali ito. Okay? Ito, merong nakapopulate na URL.
Dapat wala to. Nag-auto-populate pala siya. Pagka ano dito. So dapat i-remove mo yan para mawala yung error. Okay? Yan. Ito yung common problem na na-encounter at mahirap i-troubleshoot minsan. Clone lang natin tong ating notification. Let's go ahead. Email number 5. Huwag natin kalimutan dito i-change yung subject So i-correct lang natin lahat ng ating ginagawa kasi mayroong nakaligtaan tayo. So make sure na mag-double check tayo before mag-finalize dito sa ating templates. Okay, I think we're good to go. Na-check na natin isa-isa, na-review na natin. So I think okay na to. So gagawin natin next is mag-create na tayo ng automation. Thank you so much sa panonood at see you sa next video.